So, God bless everyone. So, I am the Hashifah and Livin. I am the Yamaha. And we are the third reporter for ELCC. So, our topic is all about the economy. So, before I start, so, ang activity is read and display. So, sunod na ni Ali din. Masahol ang each statement. So, basta siya mo mag-statement ninyo, explain ka din. Nice points. Ay, wala naman nagkakita namin. Hindi mga explanation. Okay ra, at least storya. Ang topic is role of economy. Ang pang-solo na, okay? Sabi, ano na? Hoy! Kasi ko na? Ano na sa one topic? Ayaw, ano ka ba? Okay, number one of the what that is the role of the economy by language. It says the language primarily a skill that should be practiced and just of course without language we cannot have a conversation because one of ginagamit natin kaya wala na language, hindi na pastorya sa loob, hindi na produce so makaproduce ka sound, but ang automatic ginastorya wala siya meaning, so skill din siya ang language. Thank you, Alice. Sa tingin ni Alice, ang language is a skill siya kanina to practice. So, dapat is dali lang kayo i-learn na itong mga grammar rules. Dapat i-practice yung language na para masasanda lang yung pagkana ang language. So, next is, ikaw sa parang na bawal. Ano na just study grammar will not enable something to use it. Students who have success exams and if we have not many other will learning stage schools to understand. Thank you. Sa pag-studying grammar, so, ang success sa students may limited so limitado siya if kung lang ang bilangan ng success will hardly stay as rules. Basta, once is done din, ang success kaya limited lang kung saan ang success if ang student is nakasabot siya ng certain topic, then ang iyang learning student is the topic. More mo niya sa stage is ang leader is a second stage and then ang grammar rules alone kay ang iwan nila is grammar rules alone won't help. So, piliin mo nga nakabalo na ka sa mga grammar rules or sa kanang language is makaspeak na ka na correctly. So, dapat is i-apply mo kung saan mo na-learn sa kanang mga language or sa mga grammar rules into kanang sa this situations na. I-apply mo para magtali mo. The third is providing for more and more input may still not be sufficient for input should be comprehensible. Thus, a content of traffic of jam-packed syllabus do not necessarily guarantee language accuracy. So, based on my understanding, dapat i-connect ang kung hata nilang input for teaching, dapat comprehensible yun ang imong sa student. Kaya naman sila, i-consider nyo ang knowledge level sa bata para ma-adjust ka para ma-coordinate nyo ang kayang language. Kanini kapulo is how much input without understanding doesn't help. So, dapat is ang akong ihatag ng mga materials is para sa imong tulingon na comprehensible. Dapat ang imong ihatag na
difficulties pag-match sa kung saan level ng students. Alam. Okay, so for my understanding about that is, for those students na actually the students who are at the intermediate level and beyond need more opportunities for practice. So, for those students na sila sa tunga-tunga intermediate level, so ang kailangan nila is more practice kaysa i-present nila dayon. Kailangan nila i-practice para ma-perfect nila ang pagpasa presentation service. Okay, thank you. So, ang direct, dapat daw ang mga intermediate level na mga students dapat mas dapat sila o time sa pag-practice sa kanang language rather than sa pag-explain or pag-explain kailangan ang language ng mga grammar rules at dapat mag-focus sila sa pag-examine or practice in a real life situation. Question. How about those hindi kayo advanced in So, mag-abuan sila sa mga explanation. Kailangan nila explanation. Kailangan nila ang explanation sa Clear, maabot nila ang intermediate level. intermediate level na sila kayo mag-abuan sila sa practice sila mag-focus sila para mas maano nila ka ng grammar sa kautal sila kautal pag-gamit. So, let's proceed to what. So, One, minimize expectation time or define maximum practice time with grammar and level So, minimize representation, of course, mag-provide ka ng maximum practice time. For example, is sa visual aid, report ka. So, dapat, as a reporter, dapat maximum minimum time to discuss. So, dapat kung lang ito ka sakto nga grammar in order to you can go long ways on your presentation. Okay, so, thank you. So, according to very according sa iya is dapat daw is give the more time sa practice rather than sa explanation sa mga grammar lagi ko. Okay, kung how come statement is learn to read. Ang next statement is the encouragement curriculum should be the comprehensive, focusing relevant grammar. So, ang English classes daw should teach the most important grammar rules that is magamit in everyday life. Okay, thank you. So, pinadala sa English curriculum is dapat mo i-focus na only on the most important grammar points. So as a teachers, as a future teachers, kaya dapat ang atong i-focus ka sa mga important na ideas or information sa kung saan atong itulog. O dapat kita mga curriculum sa pag-discuss para di mag-itulog ng mga estudyante. So next is One is it is focus on that about that learners can only just be understood. So for instance, as a teacher, growth economy, kailangan need to sa pagsusunod sa learners. Mas masaktan ka mga contents sa learners at or mas kind as one level above the learners.
Okay. So, during the part is, dapat daw ay para mas mapagdan sa mga estudyante ang anak na language is ang atong i-present sa ila or kanang paggamit sa ila is kanang language na common na sa ila para ma-process na nila ma-learn na nila ang sakto nga sa language naturally. The next is providing comprehensible space. Providing comprehensible and more time for language practice helps students acquire language naturally rather than learning it consciously. So as what have you said, ma'am, providing comprehensible input and one, like giving the students more time to really adapt the language is like mas madali nila ma-learn ang language like kanang natural na sila mag-storya rather than kanang ituon yun in technical way. So, pag technical mo kung ang akong gamiton kaayo, may reason kayo siya. But if it's applied in a real world context, then natural na siya na-learn sa student. Sa iyang gingon is, so, ang main point ko natin is practice makes students better. So, the more nga ginayos na ko ang language, kaya the more ko nga mas masagdan ako na siya. So, masagdan mo, As language learners present as target language increases to the level of comprehension. So, kung ang yung student magamit o language, magamit ng language in their daily lives or use language in their daily conversation, magka-increase po nila ang usage sa target language, which is the second language na which is ang English. And then, magka-improve po ang level sa ilang comprehension. As language learning. So, sa i-explain din sa PDF, language learners benefit of private language education so that their level of comprehension. So, dili daw is dapat is balance. Dapat is mabalance ato ang pag-explain o ang pagkatang sa ila kung saan nga i-practice ang anak na language. So, more on ang dili sa rulog economy guys sa acquire sa language o mas kuhan siya sa pag-practice or pag-apply in our real life situations. No? So, siya ang kuhan dili sa rulog economy. So, dili sa last teachers should be able to strategize strategies of present grammar efficiently and effectively, then provide more time for students to apply these rules in class. So, according to that, guys, when a teacher dapat mag-show ng strategy about how to process grammar rules effectively towards young students. Pero before na niya mag-present, ang teacher kailangan knowledgeable siya ng grammar rules. Then after niya mag-present ng grammar rules, mag-provide siya o communicative task. It's either oral na siya or mag-roleplay or mag-learn thank you. Sakto yung giingon na mas mapagdan sa estudyante ang kung sa'yo lulutang gitundo para sa mga grammar rules. If ang teacher is na siya strategy na para mas ma-explain niya o tarong sa mga estudyante ang kung sa iyang ginatundo. So, yung So, naipinamplong ka na din mga parang suwat, kaya kung nag-explain. So, Diri sa comprehensible input. Walang may walang
So there is a comprehensible information that can be understood by the listener. So for our students na mas ma-acquire nila ang kanang nga languages, dapat ang ato i-present sa ilang nga languages kada kung muna sa ilang ang madulog na nila pero niya para ma-learn nila ang magamit nila na o ma-learn nila ang language naturally at magdala sila dahil without mga complicated mga Comprehensible information understood intelligence by understanding all the words and structures. So, panagbitan. Panagbitan ay sentence na ay dili sila makasabot sa whole sentence because of one word in it. Na nakasabot sila, dili na nagalin to understand the other words but just not by kuan isa lang ka word na naano ko nasabtan nila ang whole structure sa sentence. Kaya si Kashan nga pag ingana daw ang learner kay dili sa lang one level ahead siya. It's just dapat so Pag-proceed na talaga sa next part. Next is So, learn your grammar lesson well, and sometimes once stipulated in the curriculum, maybe too much or too little depending on the student's level. Smart where your students are. So, as a teacher is, vital role na to is mag-teach the grammar daw, like, di ba, ang atong students is not wanted sila, ang ilang mga I mean, kanang ilang mga knowledge bitaw, pag-listen, dili ko ang ilang level. So, yes, so to meet up ang ilang to meet ng ilang to meet the needs sa ilang i-consider mo pag mag-teach ka ang grammar is kanibang ang word is tukuan ka na too much ba ni siya or too easy lang ni siya. So, model na ang kanang moral kong sangka. kung hindi siya that's your grammar lessons well. So, before ko mga ng lesson sa mga buwan sa klase, dapat dili kahit siya lisod kay possibilities na kung lisod kayo siya, mga student o sample student, hindi sila maka-understand ng pag-live, hindi sila makapalo kayo. So, namang grade 1, yung hingon na the curriculum may be too much hard. Sila yung hingon nga, some of the students na kabalo yun, kung wag ng mga private back and then there is some students na dili sila kabalo mag-start. So, para mapanto ni mo siya, dapat i-level dito ni mo siya na tutulungan dito ni mo o na sound siya pag mapalitay mo ang sound. So, dili pwede nga example na mag-12 ka, mag-discuss ka about the subject agreement, like subject verb agreement. So, student o walay kabalo. So, instead of mo, dili na mag-teaching, dapat mag-worry ka sa mga student, wala ka ikabalo sa mga buwan ka na i-conduct ka lessons. That's why, dapat na tanan sila maka-understand para dili kahit saya or kaya kanang wala ray kwan kanang wishing bitaw yung ang-discuss sa mga buwan ato ba nga. When your students wala niya kung naka-understand, so mo the importance of kailangan ka na ilahang lessons kay naka-kwan sila naka-read sa ilahang kabalo. Hindi kaya siya lessons, hindi kaya siya. Okay, so basically is as a future educators kay dapat i-adjust na to ang mga lessons based na kung sa ang wala sa ating estudyante. Dili kay kung sa ray na
sa kanak maralitan sa kanak ang kurikulum. Dapat makuha din ito kung sa malaking estudyante. Assist mo siya. Modify mo yung lesson. It's so easy already. If you know why, to continue your So next is be clear with your goal. What is your goal in teaching a certain grammar point? For students to gain a deeper understanding of the concept, for students to use these grammar points to complete a task or to accomplish goals. So this statement basically mean that teachers should be specific in their goals. So kung i-introduce na ni mo mga grammar, dapat i-introduce po din mo ang mga goal din mo sa students. Kung para masabtan na nila na deeper dayon or naba sila or magamit na nila ng grammar in their real life situation. So by introducing these goals, mahibalan sa estudyante kung unsay expected nila nga buhaton para mabansay kung bilahang kuan ba kung ano sila mag-focus, kung sa ilang i-improve. Yes, kanang dapat nakay goal as a teacher sa iyong mga student. Kanang example kung silang dapat ma-learn sa mga ikuan, discuss diha sa mga lessons, and dapat natin tayo goal ka na. This means that before you teach a lesson, you should know exactly what you want your students to learn or be able to do by the end of the lesson. So, having a clear goal helps you focus your teaching and make sure your students understand what you're trying to teach them. So, dapat ikaw mismo nga teacher, na kay goal, ang mga student sa mag-discuss or lessons. Like example, the first goal is the first goal mo sa imong student is you want your student to fully understand the grammar and how it works. Kanang how to yung gusto nila pag-construct or pag-kuhan ang mga sentences like ana and kanang mo ang may goal sa ilang. The key lesson guide plan is or your class. So, as a teacher, what is your lessons na guided lang. Pagkita ko, gusto kung sa itong topic na yung gusto, masagot or inquire sa mga students. Plus, like, para sa itong, for example, yung topic ni Aray na about growth. So, itong activity na yan mo kay itong literacy o subject thing. So, for example, sa itong topic niya. Lesson structure. Students should be able to listen not guide our class is helpful in creating activities for the topic na may help for your class. Dapat as a teacher ikaw na tayo mga lessons na need na to sunod inig na sa klase para nag-drive ka para hindi mo labas ako ang mga discussion na example only 30 minutes sa ako ang class sa akong subject then para imagine siya makuha, ibangin mo dahil siya po kanay 15 minutes discussion din ako and then kanay 10 minutes kay para ni sa kuhan ganang quiz so para isakto dyan mo siya para isakto dyan sa oras para kanang ko kayo na kayo mga sa eskwelahan ba kami sa klase mo mo na din na yun nga
lesson guide or lesson plan. Okay, so very important yun ang para sa ato ang pagplano sa akong lesson. Okay? Para ma-ensure na ko ma-manage na ko akong oras ana klase. So para kuan na to napatay tayo na i-explain ang kana topic o napatay tayo na i-apply na siya. Using one global instructional scaffolding So, global instructional scaffolding to enhance learning and aid in the mastery of tasks. That is, ang student, you need to teach them how to construct a grammar. I-assist din mo sila ba para mag-assist ka sa ilaha, and then, dili mo sila tantanan until sa dili jud sila kapag makabalo. Usay joy one na pinag-nindot sa principal construct sa mga sentence. Like, example, mag-1 ka. Then, after nila makabalo na yung i-discuss diha, and then, let them na sila na sa bubuhat sa ilang own na one sentences. Like, example, sa ilang one, naka-engage na nila sila mga grammars, then, like kay mga iwan nila, mga activities, sila na si pagbuhat mo, then nga sila na si mag-puli mo, people, mga activities. Na, Asa ang trade, makasag yung kaong kanagkar sa ilaha up until nga masaktan na nila o mabuhat na nila on their own na mo na siya i-assist din sila Diba, from basic to complex, para hindi ko siya bigla on estudyante. For example, the those who want parts of speech, respect noun, verb, pronoun, and pagkasunod, kung saan na nila i-apply ko ng noun sa whole sentence, atong like, di ba nagsalo siya sa group sa sabi, yan bitagaan na niya printed materials para sa mga say, remembering, magamit ka of words na list na consider siya So, you teaching couples like the use of visual aids, example is a drawing So, if you are teaching, gamit ka of like example ka ng visual aids as a teacher, what to visual aids, and then, sulat na ako ang different types of different types of nouns, like example, different types of nouns na like, utang na ako diri types like pronouns, abstract, and then common, proper, and then abstract. So ikaw na student, so ako naman na nagigutan diri nga by one kanang example jud sa by one. So makabalo mo makabalan mo sa mga meaning and just because of ako na siya be organized. Like example, ako na siya ipabutangan ng mga masali si common or si one proper or si abstract. Like ang organizer magbud murag box siya bitaw din imuan ko din ibutang dito different type of one din kami mo imuan o dili o tinatawag na graphic organizer maniya ito yung magbagi pa o mga visual aids or mga visual aids like chart table or diagram para mas masaktan or mas ma-organize sa students ang mga information na inihatag sa ilaha. Siya, graphic organizers like charts, concept maps, mind maps, infographics, and so help create visual images of how concepts are related and provide for an effective way of organizing information. These materials help students and writing to read a lot of similarities to information in one structure
structured, simple, array graphic display. So, kali siya graphic kailan sila. But, example, you have to nakabasa lang, nakagibasa ng story. And then, nakabutang dito ng story, and then, mo to lagi ang graphic organizer. Nakwan na, graphic mo ang ganang mga classes, ganang mga settings, ganang mga characters, ganang all week inatawag na graphic organizer na dapat yun ganang na sila sa mga kampanan. In order to mga student yun kaya makasapot yun sila na naman ganang ikaw sapot sila ang second mission. Ang skill anak mga graphic graphic organizers or mga visuals is para na siya ang mga limited na or mga gusto nga niya is mas-simple niya or mas masabot din mas creative kung saan ang mga visuals. And that, sila na promote using graphic organizer, promote critical thinking by requiring students. So, in order to paggamit ko critical thinking, ang mga students, ma-analyze nila ang mga information by sa inyong ilang ibasa ng mga stories. That's what we do.